Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 28. Lumang Tipan. Job Kapitulo 8, Job Kapitulo 9, Job Kapitulo 10. Pagkatapos sumagot si Bildad ang Suita at nagsabing, hanggang kailan mo sasabihin ang mga bagay na ito? Gaano katagal magiging kagaya ng malakas na hangin ang mga salita sa iyong bibig? Binabaluktot ba ng Diyos ang katarungan? Maaari bang baluktututin ng makapangyarihang Diyos ang katwiran? Ang iyong mga anak ay nagkasala laban sa Kanya, alam namin ito, dahil pinarusahan niya sila sa kanilang mga kasalanan. Sabihin nating masigasig mong hinanap ang Diyos at iyong inilahad ang iyong mga kahilingan sa makapangyarihan. Sabihin nating ikaw ay dalisay at matuwid, pagkatapos siguradong gagawa siya para sa iyo at gagantipalaan ka ng tahanan na tunay mong pag-aari. Kahit na maliit ang iyong simula, ang iyong huling kalagayan ay magiging mas higit. Para sa kaalaman, nagmamakaawa ako sa iyo, tungkol sa mga dumaang panahon, ihanda ang iyong sarili para matutunan kung ano ang mga natuklasan ng ating mga ninuno. Ipinanganak lamang tayo kahapon at wala tayong nalalaman sapagkat ang ating mga araw sa daigdig ay isang anino. Hindi ba nila ituturo at sasabihin sa iyo? Hindi ba sila magsasalita mula sa kanilang mga puso? Maaari bang tumubo ang papiras na walang lati? Maaari bang tumubo ang tambo na walang tubig? Habang sila ay mga sariwa pa at hindi pinuputol, sila ay natutuyo bago ang anumang halaman. Kaya gayon din ang mga landas ng lahat ng nakakalimot sa Diyos, ang pag-asa ng mga walang Diyos ay maglalaho, na ang may pagtitiwala ay nagkakahiwa-hiwalay, na ang may tiwala ay marupok tulad ng isang sapot ng gagamba. Ang ganoong tao ay sasandig sa kanyang bahay, pero hindi ito magtatagal. Hahawak siya dito, pero hindi ito mananatili. Siya ay sariwa sa ilalim ng araw, at ang kanyang mga sibol ay kumakalat sa kanyang buong hardin. Ang kanyang mga ugat ay pumupulupot sa tambak ng bato, naghahanap sila ng magagandang lugar sa gitna ng batuhan. Pero kung ang taong ito ay sinira sa kanyang lugar, saka siya ipagkakaila ng lugar na iyon at sasabihing, hindi kailanman kita nakita. Masdan mo, ito ay ang kagalakan ng ganoong pag-uugali ng isang tao, sisibol muli ang ibang halaman sa parehong lupa sa kanyang lugar. Masdan mo, hindi itatakwil ng Diyos ang isang taong walang kasalanan, ni aalalayan ang kamay ng mga gumagawa ng masama. Pupunuin pa niya ang iyong bibig ng tuwa, at ang iyong mga labi ng sigawan. Sila na mga napupuot sa iyo ay dadamaitan ng kahihiyan, ang tolda ng mga masasama ay maglalaho. Pagkatapos sumagot si Job at sinabi, tunay na alam ko na ganito nga ito. Pero paano magiging matuwid ang isang tao sa harap ng Diyos? Kung gusto niyang makipagtalo sa Diyos, hindi niya siya sasagutin kahit minsan lang sa 1,000 beses. Ang Diyos ay marunong sa puso at makapangyarihan sa lakas, sino ang nagmatigas laban sa Kanya ang nagtagumpay kailanman, siya na nagtatanggal ng mga bundok na walang babala sa sinuman kapag pinapataob niya ang mga ito dahil sa Kanyang galit. Siyang yumayanig sa daigdig mula sa kinalalagyan nito at pinapanginig ang mga sandigan nito. Ito rin ang Diyos na nagsasabi sa araw na huwag sumikat, at ito nga ay hindi sumikat, at siyang nagtatakip sa mga bituin, siya na mismong naglatag ng mga kalangitan at siyang yumuyurak at sumusupil sa mga alon ng dagat, siya na gumawa sa Oso, sa Orion, sa Pleiades, at sa kumpol ng mga bituin sa katimugan. Ito rin ang Diyos na gumagawa ng mga dakilang bagay, mga bagay na hindi kayang maunawaan, sa katunayan, mga kahanga-hangang bagay na hindi mabibilang. Masdan mo, sinasamahan niya ako, at hindi ko siya nakikita, dumadaan din siya, pero hindi ko siya napapansin. Kung makakahuli siya ng biktima, sino ang makakapigil sa kanya? Sino ang magsasabi sa kanya, ano ang iyong ginagawa? Hindi babawiin ng Diyos ang kanyang galit, ang mga katulong ni Rahab ay yumuko sa ilalim niya. Paano ako makakasagot sa kanya? Maaari ba akong mamili ng mga salita para ikatwiran sa kanya? Kahit na ako ay matuwid, hindi ko siya kayang sagutin, ang pwede ko lang gawin ay magmakaawa sa aking hukom.
Kahit na ako ay tumawag at sinagot niya ako, hindi ako naniniwala na nakikinig siya sa aking tinig. Dahil binabasag niya ako sa pamamagitan ng bagyo at pinaparami ang aking mga sugat ng walang dahilan. Hindi man lamang ako hinayaang mahabol ang aking hininga, sa halip ay pinuno niya ako ng Cap-Aton. Kung kami ay nagsasalita tungkol sa kalakasan, bakit siya ay makapangyarihan? At kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa katarungan, sino, sabi niya, ang magtatanong sa akin? Kahit na ako ay matuwid, ang sarili kong bibig ang hahatol sa akin, kahit na ako ay walang kasalanan, patutunayan pa rin ito na ako ay may pagkakasala. Ako ay walang kapintasan pero wala na akong pakialam sa aking sarili, kinasusuklaman ko ang sarili kong buhay. Wala itong pagkakaiba, kaya ko sinasabi na magkasama niyang sinisira ang mga taong walang kasalanan at ang mga masasamang tao. Kung ang isang salot ay biglang pumatay, tatawanan niya ang mga pagdurusa ng mga taong walang kasalanan. Ang lupa ay ibinigay sa kamay ng mga masasamang tao, tinatakpan ng Diyos ang mga mukha ng mga hukom nito. Kung hindi siya ang gumagawa nito, kung gayon sino? Ang aking mga araw ay mas matulin kaysa tumatakbong mensahero, lumilipas ang aking mga araw, wala silang nakikitang mabuti kahit saan. Sila ay kasing bilis ng mga bangkang tambo ng papyrus at kasing bilis ng pagsalakay ng agila na dumadagat sa kanyang biktima. Kung sinabi kong kakalimutan ko ang aking mga hinaing, nahuhuberan ko ang malungkot kong mukha at magpapakasaya, ako ay maaring matakot sa lahat ng aking mga kalungkutan dahil alam ko na hindi mo isaalang-alang na ako ay walang sala. Ako ay hahatulan, kung gayon, bakit pa ako susubok ng wala namang kahihinatnan? Kung huhugasan ko ang aking sarili ng tubig niebe at gagawin kong napakalinis ang aking mga kamay. Itutulak ako ng Diyos sa isang hukay, at ang aking mga kasuotan ay mayayamot sa akin. Dahil ang Diyos ay hindi tao, kagaya ko, na maaari ko siyang sagutin, na pareho kaming pupunta sa hukuman. Walang hukom sa pagitan namin na maaaring magpatong ng kanyang kamay sa aming dalawa. Walang ibang hukom na maaaring mag-alis ng pamalo ng Diyos sa akin, na maaaring pumihil sa kanyang bagsik para hindi ako matakot. Sa gayon magsasalita ako at hindi matatakot sa kanya. Pero sa kasalukuyang kalagayan, hindi ko iyon magagawa. Napapagod ako sa aking buhay, magbibigay ako ng malayang pagpapahayag sa aking hinaing, magsasalita ako sa Cap-Aton ng aking kaluluwa. Sasabihin ko sa Diyos, huwag mo akong basta isumpa, ipakita mo kung bakit mo ako inaakusahan. Makakabuti ba para sa iyo na ako ay iyong apihin, nakasuklaman ang mga gawa ng iyong mga kamay habang ikaw ay nakangiti sa mga plano ng mas-asama? Mayroon ka bang mga mata? Nakakakita ka ba kagaya ng nakikita ng tao? Ang mga araw mo ba ay kagaya ng mga araw ng sangkatauhan o ang mga taon mo ba ay kagaya ng mga taon ng mga tao? Na nag-uusisa sa aking mga kasamaan at nagsasaliksik ng aking mga kasalanan, kahit na alam mong wala akong kasalanan at walang sino mang makakasagip sa akin mula sa iyong mga kamay. Ang iyong mga kamay ang nagbalangkas at humubog sa akin, pero sinisira mo ako. Alalahanin mo, nagsusumamo ako sa iyo, na hinubog mo ako gaya ng putik, ibabalik mo ba muli ako sa alabok? Hindi ba't ibinuhos mo ako na parang gatas at binuo mo ako na parang keso? Binihisan mo ako ng balat at laman at hinabi mo akong magkakasama ng mga buto at mga litid. Pinagkalooban mo ako ng buhay at katapatan sa tipan, ang tulong mo ang nagbantay sa aking espiritu. Gayunman itinago mo ang mga bagay na ito sa iyong puso, alam ko ito ang iyong iniisip, na kung ako ay nagkasala, napapansin mo ito, hindi mo ako ipapawalang sala sa aking mga kasamaan. Kung ako ay masama, sampain ako, kahit ako ay matuwid, hindi ko maaring itaas ang aking ulo, yamang puno ako ng kahihiyan at pinagmamasdan ang sarili kong paghihirap. Kung titan gala ang aking ulo, hinuhuli mo ako tulad ng isang leon, muli mong ipinapakita sa akin na ikaw ay makapangyarihan. Nagdadala ka ng mga bagong saksi laban sa akin at dinadagdagan mo ang iyong galit sa akin, sinasalakay mo ako ng mga bagong hukbo. Bakit, kung gayon, inilabas mo ako mula sa sinapupunan?
Sana ay isinuko ko na ang aking espiritu para wala ng mata ang nakakita sa akin kailanman. Hindi na sana ako nabuhay, binitbit na sana ako mula sa sinapupunan diretso sa libingan. Hindi ba kaunti na lang ang aking mga araw? Kung gayon ay tapusin na, hayaan akong mag-isa, para magkaroon naman ako ng kaunting pahinga. Bago ako pumunta kung saan hindi na ako makakabalik, sa lupain ng kadiliman at sa anino ng kamatayan, ang lupain na kasing dilim ng hating gabi, sa lupain ng anino ng kamatayan, walang kahit anong kaayusan, kung saan ang liwanag ay kagaya ng hating gabi. Bagong tipan, Matthew 19:16-30. Masdan ito, isang lalaki ang lumapit kay Jesus at sinabi, Guro, ano ang mabuting bagay na kinakailangan kong gawin upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sinabi ni Jesus sa kanya, bakit mo ako tinatanong tungkol sa kung ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti, ngunit kung nais mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang mga kautusan. At sinabi ng lalaki sa kanya, alin sa mga kautusan? Sinabi ni Jesus, huwag kang pumatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang magsinungaling sa iyong pagsaksi, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At sinabi ng binatang lalaki sa kanya, ang lahat ng ito ay sinunod ko. Ano pa ba ang kailangan ko? Sinabi ni Jesus sa kanya, kung nais mong maging ganap, humayo ka at ipagbili mo ang iyong ari-arian at ibigay sa mahihirap, at magkakaroon ka ng yaman sa langit. At halika, sumunod ka sa akin. Subalit nang marinig ng binatang lalaki ang sinabi ni Jesus, umalis siya na malungkot, sapagkat siya ay may napakaraming mga ari-arian. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, totoo itong sinasabi ko sa inyo, mahirap makapasok ang isang mayaman sa kaharian ng langit. Muling sinasabi ko sa inyo, madali pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Nang mapakinggan ito ng mga alagad, sila ay namangha at sinabi, sino kung gayon ang maaaring maligtas? Tumingin sa kanila si Jesus at sinabi, sa mga tao ito ay imposible ngunit sa Diyos, lahat ay posible. Sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, tingnan mo, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Ano ang makakamtan namin? Sinabi ni Jesus sa kanila, totoo itong sinasabi ko sa inyo, kayo na sumunod sa akin, sa bagong kapanganakan kapag ka ang anak ng tao ay uupo na sa trono sa kanyang kaluwalhatian, kayo rin naman ay uupo sa 12 mga trono, maghuhukom sa 12 mga tribo ng Israel. Ang bawat isa na nag-iwan ng mga bahay, mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, ama at ina, o lupain alang-alang sa akin, ay makakatanggap ng 100 beses at magmamana ng buhay na walang hanggan. Subalit marami ang nauna ngayon na mahuhuli at marami sa mga nahuhuli ay mauuna. Mga kawikaan, Proverbs 11 minuto pasado 3:20. Aking anak, huwag hamakin ang disiplina ni Yahweh at huwag mapuot sa kanyang pagsaway, dahil dinidisiplina ni Yahweh ang kanyang mga minamahal, katulad ng pakikitungo ng ama sa kanyang anak na nakalulugod sa kanya. Siya na nakasusumpong ng karunungan ay masaya, siya din ay nakakuha ng kaunawan. Ang matatamaw ninyo sa karunungan ay mas mabuti kaysa sa maibibigay ng pilak at ang pakinabang ay mas mabuti kaysa sa ginto. Ang karunungan ay mas mahalaga kaysa sa mga hiyas at wala sa mga ninanais mo ang may kukumpara sa kanya. Mayroon siyang haba ng mga araw sa kanyang kanang kamay, sa kanyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. Ang kanyang mga daan ay mga daan ng kabaitan at lahat ng kanyang mga landas ay kapayapaan. Siya ay isang puno ng buhay sa mga humahawak dito, ang mga kumakapit dito ay masasaya. Sa pamamagitan ng karunungan itinatag ni Yahweh ang mundo, sa pamamagitan ng pangunawa itinayo niya ang kalangitan. Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman, ang mga kailaliman ay bumukas at ibinagsak ng mga ulap ang kanilang hamog. Makapangyarihang Ama, ikaw ang dakilang ako na nananahan sa gitna ng iyong bayan sa kabanalan at kapangyarihan.
Habang kami ay nag-aalaala sa huling hapunan at pagtataksil kay Jesus, tulungan mo kaming suriin ang aming sarili at maglakad sa katapatan sa aming tipan sa iyo. Bigyan mo kami ng tapang upang manatiling matatag sa aming pag-amin kahit na ang pagtanggi ay tila mas ligtas. Nawa kami ay hindi tumakbo mula sa mga mahihirap na lugar kundi magtiwala na ikaw ay gumagawa ng lahat ng bagay ng sama-sama para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo. Sa pamamagitan ng awa ni Jesus, aming manunubos at hari. Amen.